Magandang araw sa inyong lahat. Sa ilalim ng nakapapasong init ng tanghali sa lungsod ng Silangan, isang babaeng may gusgusin na mukha ang ipinahiya at sinaktan ng isang pulis sa gitna ng mataong kalsada. Ngunit nang inakala ng lahat na siya ay isa lamang mahinang pulubi na walang laban, dahan-dahang bumangon ang babae, tumitig ng matalim gamit ang mga matang kasing tigas ng bakal, at inilabas ang isang itim na baril mula sa lusaw na sako sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nabunyag ang isang malaking lihim at natahimik ang buong lungsod. Tanghaling tapat noon at tila nanunuot sa balat ang init ng hangin. Nasa tuktok ang araw, dahilan upang ang kalsada ng Mabini ay magmistulang kumikislap dahil sa init na tumatalbog mula sa aspalto. Naglakad si Rhea Santos sa pagitan ng ugong ng mga sasakyan at ingay ng mga taong nagmamadaling tumawid sa traffic light. Nasa 27 taong gulang pa lamang siya, payat ang katawan ngunit matikas. Matatag ang kanyang mga hakbang kahit na ang suot niyang lumang tsinelas ay halos wala ng hugis. Maganda sana ang kanyang mukha, ngunit ang alikabok ng kalsada at init ng tanghali ay nagpamukha itong kusam. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang malaking sako. Halos kasinlaki ng kanyang katawan at hinahabol niya ang kanyang hininga. Gayunpaman, hindi siya huminto, tulad ng isang taong sanay na sa lupit ng buhay sa lansangan. Araw-araw, lagi siyang humihinto sandali sa ilalim ng anino ng isang malaking billboard, pinapahid ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Ang init naman ngayong araw, bulong niya ng mahina. Mas parang kinakausap ang sarili. Ang boses niya ay nilamon ng ugong ng mga motor at busina na walang tigil sa pagsagot. Mula sa malayo, 2 pedestrian ang tumingin sa kanya saglit saka mabilis na lumayo. Tila takot silang mahawaan dahil lang sa napalapit sila sa kanya. Pero walang pakialam si Rhea, ang mga mapanghusgang tingin na iyon ay bahagi na ng kanyang buhay. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng hindi lumilingon, nag-iiwan ng maliliit na bakas ng alikabok sa bawat hakbang. Ang sako sa kanyang likod ay dahan-dahang umuugoy, naglalaman ng mga plastik na bote, retasong tela, at tirang pagkain na naipon simula pa kaninang umaga. Sa bawat gilid ng kalsada, ang buhay sa lungsod ay patuloy na umiikot nang hindi siya pinapansin, mga tricycle driver na naghihintay ng pasahero. Ang mga takatakboys at vendor ay sumisigaw para alukin ang kanilang paninda, at ang boses ng mga patalastas mula sa speaker ng mga tindahan ay humahalo sa ingay ng mga sasakyan. Para sa kanila, si Rhea ay bahagi lang ng tanawin sa lungsod, isang taong grasa na dumaraan sa gitna ng kaabalahan ng walang halaga. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mga hakbang, mayroong kakaiba. Ang tingin ng kanyang mga mata ay hindi blangko tulad ng mga taong tinalo na ng buhay. May nakatago doon, kalmado, matalim at mapagkalkula. Tila ba may hinihintay siya? Tanghaling iyon, sa ilalim ng nakasusunog na init, humakbang si Rhea patungo sa Police Outpost 4. Isang maliit na istruktura sa dulo ng bangketa na ang puting pintura ay nagsisimula ng matuklap. Lugar kung saan magbabago ang lahat ng walang sinumang nakapapansin. Sa harap ng outpost na iyon, isang pulis na malaki ang katawan ang nakasandal ng banayad sa isang monoblock na upuan. Ang pangalan niya ay Corporal Dante Salazar, nasa edad 40. Matigas ang mukha na may makapal na panga at balat na sunog sa araw dahil sa tagal sa serbisyo. Gusot ang kanyang uniforme. Ang buton sa itaas ay nakabukas. Sa kanyang kamay, isang sigarilyo ang nakasindi pa, nagbubuga ng usok sa hanging mainit na at maalikabok. Nakatingin siya sa kalsada ng may blangkong paningin, sinusubukang labanan ang pagkabagot sa tanghaling tapat na tila walang katapusan. Nang sandaling iyon, nahagip ng kanyang mata ang figura ng babaeng dahan-dahang naglalakad mula sa malayo, payat ang katawan, magulo ang buhok, at may dalang malaking sako sa likod. Naningkit ang mga mata ni Dante sa kasuminghal sa inis. Hay nako, pulubi na naman, bulong niya sa tonong nandidiri sabay buga ng usok ng malakas. Pinagmasdan niya ang mga hakbang ng babae na papalapit lampas sa kanyang outpost. Naglalakad lang ng walang hiya, dumi talaga ng lungsod, sabi niya ng mas malakas, sinisiguradong maririnig ng mga tao sa paligid. Ang tono ng boses niya ay mapang-uyam at mapagmataas, tila ba ang presensya ng babae ay nagpaparumi sa kanyang paningin. Ngunit hindi lumingon si Rhea, patuloy lang sa paglalakad ng mabagal, medyo nakayuko ang ulo. Ang sako sa likod niya ay umuugoy sa tuwing sumasayad ang manipis niyang tsinelas sa lupa.
Ang upos ng sigarilyo mula sa kamay ni Dante ay nahulog mismo sa harap ng kanyang paanan. Tinitigan siya nito ng masama, naghihintay ng reaksyon, pero nilampasan lang siya ng babae ng walang salita, walang galit, walang takot. Ang tigas ng mukha, bulong ni Dante habang inililipat ang tingin sa ibang direksyon. Ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakadikit sa bawat galaw ni Rhea Santos. Tulad ng isang mandaragit na nagmamasid sa kanyang biktima mula sa malayo. Sa paligid nila, ang trapiko ay patuloy na dumadaloy ng walang tigil. Nagsasagutan ang busina ng mga sasakyan. Ang mga vendor ay sumisigaw at ang mga hakbang ng mga tao ay nagsasalubong sa ilalim ng init ng araw. Pero sa harap ng Police Outpost 4, iba ang pakiramdam ng paligid, katahimik ang puno ng tensyon, tila ang hangin ay nagpipigil ng hininga. Naningkit ang mata ni Dante sa katumayo mula sa kanyang upuan. Pinagpagan niya ang gusot niyang uniforme habang nakatingin sa likod ng babaeng palayo ng palayo. Tignan lang natin, sabi niya ng mahina ngunit malamig. Ang boses niya ay may dalang banta na kumapit sa hangin. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo sa lupa at tinapakan ito ng mariin hanggang sa mamatay ang maliit na baga sa gitna ng alikabok ng bangketa. Patuloy na naglakad si Rhea ng mabagal ngunit sigurado. Hindi pinapansin ang mainit na tingin na tumutusok mula sa likuran. Ang sako sa kanyang likod ay dahan-dahang umuugoy, lumilikha ng maliit na kaluskos na halos matabunan ng ingay ng lungsod. Pero para kay Dante, ang bawat hakbang na iyon ay parang pang-iinsulto. Tila sinasadya ng babae na hamunin siya sa katahimikan. Hoy! Sigaw ni Dante bigla, ang boses niya ay dumagundong, bumasag sa ingay ng kalsada. Humakbang siya pasulong mula sa upuan ng may mabibigat na yabag. Hindi mo ba naririnig? Ha! Umalis ka dyan. Huwag mong dumihan ang bangketang ito. Ang tono ng kanyang sigaw ay nagpalingon sa ilang taong dumaraan. Isang nanay ang huminto sa paglalakad habang mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Dalawang rider ng delivery appy ang yumuko, nagkunwaring abala sa kanilang cellphone. Ang mga vendor na kanina ay sumisigaw ngayon ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Bumigat ang hangin. Pero walang pakialam si Dante. Namumula ang kanyang mukha, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Matalim siyang nakatingin sa likod ni Rhea na gusgusin, ngunit nakatayo ng tuwid. Huminto si Rhea, na nahimik ng ilang segundo, sa kadahan-dahang lumingon. Ang kanyang tingin ay patag, hindi takot, hindi galit, malamig lang at kalmado. Sa isang iglap, natigilan si Dante. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng iyon ay may lakas ng loob na tignan siya ng ganoon sa mata. Huminga ng malalim si Rhea, saka umiti ng tipid. Hindi ngiting ng iinsulto, hindi rin pala kaibigan, isang misteryosong ngiti lang, tulad ng sa isang taong may alam na higit pa sa nakikita. Pero para kay Dante, ang ngiting iyon ay parang sampal sa mukha. Nanigas ang ugat sa kanyang liig, kumuyom ang kanyang kamao. Nakukuha mo pang umiti, gigil niyang sabi. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig sa pagpigil ng galit. Ang mga tao sa paligid ay tila huminto. Ilang tao ang nagsimulang magtaas ng cellphone, handang mag-record. Nanatiling tahimik si Rhea, nakatayo ng tuwid kasama ang sako sa likod. Ang kanyang paningin ay hindi umalis kahit kaunti. Katahimikan ng ilang segundo. Pagkatapos ay humakbang si Dante pasulong ng isa, ang boses niya ay mabigat at mababa. Sige, kung gusto mo ng gulo. Itinapon niya ang kasunod na upos ng sigarilyo sa lupa at tinapakan ito ng marahas. Ang mukha niya ngayon ay pulang-pula, ang hininga ay mabilis, ang mga mata ay nanlilisik sa puot. Mabilis siyang lumapit. Ang boses niya ay sumabog, masakit sa tainga. Sa tingin mo nakakatawa, ha? Ingiti-ngiti ka sa harap ng pulis. Ang bulyaw niya ay nagpaatras sa mga tao sa paligid. Ang malaking katawan ni Dante ay nakatayo na ngayon mismo sa harap ni Rhea, tinatakpan ang sikat ng araw na tumatama sa mukha nito. Ang anino ni Dante ay bumagsak at dumagan sa mukha ng babae tulad ng itim na pader na dumidiin. Pero hindi gumalaw si Rhea. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata ng walang kahit kaunting takot. Regular ang kanyang paghinga, kalmado ang mukha. Napadadaan lang ako, patag niyang sagot, pero sapat na malakas para marinig ng sinuman sa paligid. Ang tono ng boses niya ay malamig, walang takot, walang paglaban, ngunit matatag.
At para kay Dante, ang pangusap na iyon ay parang gasolina na ibinuhos sa baga. Bastos, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw hanggang sa kabilang kalsada. Iwinasiwas niya ang kamay sa ere, itinuro ang mukha ni Rhea ng marahas. Ilang tao ang tumigil sa paglalakad, nanood mula sa malayo. 2 motorista ang tumabi. Tumigil sa pagsasalita ang mga tindero. Sa loob ng ilang segundo, ang kapaligiran sa harap ng outpost ay naging yelo. Nanatiling tahimik si Rhea, hindi nagtanggol, hindi umatras. Ang tingin ng kanyang mata ay nanatiling diretsyo, matalim, kalmado. Tulad ng kutsilyo na tumatago sa ego ni Dante, tanging ang tunog ng mga sasakyang dumaraan ang nagsilbing background sa tensyon na iyon. Huminga ng malalim si Dante, humakbang papalapit, hanggang ang distansya nila ay isang dangkal na lang. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng banta. Hindi mo kilala kung sino ang kinakaharap mo, ano? Tinitigan siya ni Rhea nang hindi natitinad. Hindi ko kailangang malaman. Maikli niyang sagot, kalmado, pero masakit tulad ng sampal. Ang sigaw ni Dante ay lalong umagaw ng atensyon. Mula sa loob ng outpost, lumabas ang 2 niyang kasamahan. Si Benji ay maihawak pang baso ng kape, habang ibinababa naman ni Rolly ang cellphone mula sa tainga. Anong meron, pare? Tanong ni Benji na medyo tinatamad, pero nabahala nang makita ang namumulang mukha ng kasama. Huwag kayong makialam, bulyaw ni Dante habang iwinawasiwas ang kamay ng marahas. Ang taong to, walang modo. Itinuro niya si Rhea na parang kaharap ang isang malaking kriminal. Gayong ang babae ay nakatayo lang ng tahimik. Nagkatinginan sina Benji at Rolly, nag-aalangan kung aawatin ba si Dante o aatras. Pero nawala na sa sarili si Dante. Hinahabol ang hininga, nagliliyab ang mata. Nilamon na ng galit ang natitira niyang matinong pag-iisip. Humakbang siya palapit. Ang malaking katawan niya ay nagtataasan parang pader, dahilan para magmukhang maliit si Rhea sa harapan niya. Tignan mo, pati pulubi ngayon may lakas na ng loob na titigan ako, bulong ni Dante ng mapang-uyam habang umiiling ng marahan. Ang boses niya ay parang laso na tumutulo mula sa labi, dahan-dahan pero nakamamatay. Gayunpaman, hindi nagsalita si Rhea kahit isang salita. Gumanti lang siya ng tingin, kalmado, malamig, pero matalim at matigas. Ang tingin na iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Dante. Mayroon sa mata ng babaeng iyon, hindi takot, hindi pagsuko, kundi isang lakas na hindi niya maipaliwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dante na siya pa ang sinusubok. Nanigas ang kanyang panga, lumabas ang ugat sa kanyang sentido, at ang kanyang kamao ay kumuyom sa gilid ng katawan. Tama na yan, bulong ni Benji na sinusubukang magpakalma, pero hindi nakinig si Dante. Sinakop na ng galit at ego ang buong isipan niya. Sa tingin mo pwede mo lang akong titigan ng ganyan? Sabi niya sa boses na mababa, ngunit puno ng diin na nagpayanig sa hangin sa pagitan nila. Pwes, bibigyan kita ng leksyon para malaman mo ang lugar mo. Biglang nagbago ang paligid ng Police Outpost 4. Ang mga vendor na kanina ay abala sa pag-aalok ng paninda ngayon ay tumigil at lumingon ng may pag-aalala. Isang tindero ng palamig ang dahan-dahang nagtulak ng kanyang kariton sa gilid ng daan para mas makakita ng malinaw. Diyos ko! Inaaway niya ang babae, bulong ng isang tindero sa kaibigan niya. Hindi nagtagal, ilang residente ang lumapit, bumubuo ng maliit na bilog sa harap ng outpost. Isa-isang itinaas ang mga cellphone, bumukas ang mga kamera, ang tunog ng bulungan na humalo sa ugong ng mga sasakyan ay lumikha ng tensyon na halos hindi makayanan. Sa gitna ng bilog na iyon, nanatiling nakatayo ng tuwid si Rhea. Ang sako sa kanyang likod ay dumulas at nahulog sa lupa ng may mahinang tunog. Ngunit, ang etyo ng tunog na iyon ay parang malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan. Hindi niya sinubukang kunin ito. Hinayaan niyang nakalaylay ang 2 kamay sa gilid ng katawan. Habang ang tingin niya ay nanatiling diretsyo, lalong nag-alab si Dante. Tumaas ang boses niya ng ilang oktaba. Umaalingaw sa gitna ng ingay ng trapiko. Huwag kang tumunganga dyan, mag-sorry ka, bilis. Sigaw niya sa tonong nag-uutos na parang nag-aakusa ng kriminal. Ang mga kasamahan niya sa likod ay nagkatinginan na lang, hindi nangahas gumalaw. Alam nilang kapag nagsimula ng sumigaw si Dante ng ganoon, walang makakapigil sa kanya, kundi ang sarili niya. Nanatiling tahimik si Rhea. Blanko ang mukha, ang mga mata ay patag pero tumatagos,
Tila kinikilatis kung sino talaga ang lalaki sa harap niya. Ilang residente ang nagpigil ng hininga, nasa sukdulan na ang tensyon. Itinuro ni Dante ang mukha ni Rhea gamit ang hintuturong nanginginig sa galit. Sabi ko mag-sorry ka. Bingi ka ba, ha? Bulyaw niya ulit. Pero hindi pa rin gumalaw si Rhea. Ang katahimikan niya ay lalong nagpabigat sa sitwasyon. Sa isang iglap, ang hangin na kanina ay tensyonado lang ay naging maliit na bagyo na nagpipigil ng pagsabog. Tuluyan nang nawala sa sarili si Dante. Sa mabilis na hakbang, hinablot niya ang kwelyo ng damit ni Rhea at hinawakan ito ng mahigpit. Sabi ko mag-sorry ka. Malakas niyang sigaw. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Rhea. Ang mga mata niya ay nanlilisik parang hayop na nasukol. Ang lumang tela sa dibdib ni Rhea ay banat na banat sa higpit ng hawak ni Dante. Bahagyang sumuray ang babae pero hindi lumaban. Tinitigan lang niya ito sa mata, patag at malamig. Bitawan mo ako, mahina niyang sabi. Ang boses niya ay halos pabulong pero sapat na malinaw para marinig ng buong karamihan. Simple ang salita pero sa pandinig ni Dante, tunog insulto ito. Nanginig ang dibdib niya sa pagpigil ng ego na nasusunog. Tumawa siya ng maikli, mapang-uyam, habang nakatingin sa mukha ni Rhea ng may panghahamak. Bitawan pala ha, eto bibitawan kita, bastos niyang sabi. Sa isang marahas na hila, pinunit ni Dante ang lumang damit sa harap ng publiko. Ang tunog ng napupunit na tela ay narinig ng malinaw, sinundan ng singhap ng gulat mula sa mga tao. Isang nanay ang nagtakip ng bibig, dalawang tindero ang napaatras, at ang tunog ng mga cellphone na nagre-record ang tanging ingay na natira sa ere. Natigilan si Rhea sandali, reflex na tinakpan ng kamay ang parte ng damit niyang napunit, pero nanatiling malamig ang mukha niya. Walang sigaw, walang luha, tanging kalmadong tingin na hindi nagbago kahit kaunti. Diyos ko, baliw siya, bulong ng isa sa gitna ng karamihan. Pero walang nangahas lumapit. Humakbang si Benji ng kalahati, ngunit huminto nang tignan siya ni Dante ng masama. Umatras kayo, ako ang bahala dito, bulyaw niya nang hindi lumilingon. Hinahabol ang hininga, mabilis ang taas-baba ng dibdib. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng lumaban sa pulis, malamig niyang sabi. Pero sa dulo ng boses niya, ang manipis na panginginig ay nagtatraydor na ang galit niya ay lumampas na sa katwiran. Sir, wag po. Sigaw ng isang ginang mula sa gilid ng kalsada sa nanginginig na boses. Pero hindi na nakikinig si Dante. Sa isang malakas na tulak, hinampas ng kamay niya ang balikat ni Rhea. Tumalsik ang katawan ng babae, bumagsak at sumubsob sa bangketang nakapapaso ang init. Ang tunog ng pagbagsak ay umalinggaw-ngaw. Ilang tao ang nagpigil ng hininga. Para matuto ka, bulyaw ni Dante ng malakas. Ang mukha niya ay pulang-pula sa galit na naging kabaliwan na. Nakahandusay si Rhea sa aspalto. Nagasgasan ang tuhod at braso. Lumabas ang dugo sa balat niyang maitim dahil sa alikabok. Sinubukan niyang bumangon. Gayunpaman, sinipa ni Dante ang sako sa tabi niya. Ibinuhos ang laman nito sa kalsada, mga punit na damit, gamit na plastik na bote, isang maliit na tuwalya na punit ang dulo. Kitang-kita ng lahat. Iyon ay mga tira-tira lang ng buhay ng isang simpleng babae sa lansangan. Pero sinipa ito ni Dante na parang nakakadiri. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Rolly. Tama na, pere. Sigaw niya. Humakbang siya palapit pero agad ding huminto nang lumingon si Dante na may tinging mabangis. Tumahimik ka. Bulyaw niya habang dinuduro ang kasama ng marahas. Ang tono ng boses niya ay matalim dahilan para manigas ang sinuman sa paligid. Walang nangahas lumapit. Nakatayo lang ang mga residente, tulala. Ang iba ay nanginginig ang kamay habang nagre-record. Ang iba ay nakayuko, takot na madamay. Ang mukha ni Dante ay parang taong nawawala na sa sarili. Nanigas ang panga niya, mabigat ang hininga, matalim ang tingin kay Rhea na sinusubukan pa ring bumangon mula sa mainit na aspalto. Sa tingin mo pwede ka nalang tumayo sa harap ng police outpost ng basta-basta? Ha? Paos niyang sigaw sabay sipa sa natitirang piraso ng sako na nakakalat malapit sa kanya. Hindi niya namamalayan. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa kanya, hindi na may respeto, kundi may tunay na takot at pandidiri. Nakahiga si Rhea ng tahimik sa bangketa. Marumi ang katawan, maalikabok.
Ang bahagi ng damit niya ay punit pa rin dahil sa marahas na paghila ni Dante kanina. Tila huminto ang oras. Walang gumagalaw, walang ingay. Tanging ugong ng mga sasakyan sa malayo ang naririnig ng mahina parang galing sa ibang mundo. Ilang residenteng nanonood ang nagpigil ng hininga. Hindi alam kung gising pa ba ang babae o nawala na ng malay. Nakatayo ng tuwid si Dante, mabilis ang taas-baba ng dibdib, tumutulo ang pawis ng masagana mula sa sentido. Ang kamay niya ay nakakuyom pa rin ng mahigpit, puno ng natitirang galit. Ilang segundo ang lumipas, tapos bigla, dahan-dahan pero sigurado. Gumalaw ang katawan ni Hea. Dumiin ang palad niya sa aspalto, sinusubukang bumangon. Mabagal ang galaw niya, pero mabigat at puno ng lakas. Ang itim at magulo niyang buhok ay tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Pero nang tumingala siya, tila nanigas ang mundo. Ang mga mata ni Hea ay nakatitig ng diretso sa harap, matalim, tumutusok, malamig parang bakal. Walang takot, walang sakit. Tanging katatagan na nakamamatay dahilan para ang hangin sa paligid ay biglang bumigat tila nababalot ng hamog na hindi nakikita. Ang mga tao sa paligid ay kusa na napaatras ng isang hakbang. Ang mga tindero na kanina ay nagbubulungan pa ay tikom na ngayon ang bibig. Isang matandang tatay sa kanan ang bumulong ng mahina. Diyos ko! Tignan niyo ang mata niya, walang sumagot. Lahat ay nakapako sa figura ng babaeng dapat sana ay talo na, pero ngayon ay nakatayo ulit ng nakataas ang noo at may tingin na parang sa isang hukom. Natahimik si Dante mismo. Ang mukha niyang kanina ay pula sa galit ngayon ay naging lito at namumutla pa. May lakas ka pang tumayo? Mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala. Ngunit hindi sumagot si Hea. Tinitigan lang niya ito ng diretsyo. Mahabang katahimikan ang namayani. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa, matalim laban sa mayabang, kalmado laban sa ego, sapat na tagal para mapigil ng lahat ang kanilang hininga ng hindi namamalayan. Nakatayo si Hea ng tuwid sa gitna ng bangketa. Hinahabol pa ang hininga, marumi ang mukha, pero malinaw at pokus ang mga mata. Lalong sumikip ang kumpumpulan, may maliliit na bulungan mula sa iba't ibang direksyon. Anong gagawin niya? Mahinang tanong ng isa mula sa likod, pero walang nangahas lumapit. Lahat ng mata ay nakapako. Ang babaeng gusgusin ay biglang yumuko, dinukot ang sako na nakahandu sa isapaanan niya. Ang galaw niya ay kalmado at kontrolado tulad ng taong alam na alam ang gagawin. Sinundan siya ng tingin ni Dante. Nagsimulang pagpawisan ang noo niya. Nakabuka ang bibig pero walang lumalabas na boses. Ilang segundo ang lumipas, lumabas ang kamay ni Hea mula sa sako, hawak ang isang bagay na kumislap ng tamaan ng araw. Ang kislap ng bakal na iyon ay nanggulat sa karamihan. Diyos ko, baril yan, bulong ng isa. Habang ang iba ay nagtakip ng bibig sa takot. Umatras si Dante ng isang hakbang, nanlaki ang mata. Ang tingin niya ay hindi maalis sa kamay ni Hea. Ano yan? Nanginginig ang boses niya. Hindi na matapang ang tono niya gaya kanina. Ang mga daliri niyang kanina ay nakakuyom gayon ay nanginginig ng kusa. Hindi sumagot si Hea. Tinitigan lang niya si Dante sa kahumakbang pasulong ng kalahating metro. Dahan-dahang tumaas ang kamay niya. At ang kislap ng bakal ay malinaw na ngayon. Isang itim na service firearm, mabigat at matibay sa hawak niya. Nang walang maraming pasakalye. Sa isang matatag na hakbang, idinikit ni Hea ang dulo ng baril sa mismong bibig ni Dante. Ang malamig na nguso ay dumiin ng malakas sa ibabang labi nito. Huminto ang oras, nawala ang tunog ng sasakyan, ang hangin ay tila nanigas, siksik, nakasasakal. Nakatayo si Dante ng naninigas, nanlalaki ang mata, maputla ang mukha. Teka, wag. Utal niyang sabi, pero ang boses niya ay nalunod sa nakapangingilabot na katahimikan na bumabalot sa lugar. Lahat ng tao sa paligid ng outpost ay nanigas parang estatwa. Walang gumagalaw, walang ingay maliban sa mahina at nanginginig na hininga ng mga saksi. Ang mga kasamahan ni Dante, sina Benji at Rolly, ay nakatayo sa pinto ng outpost na may mapuputlang mukha. Alam nilang ang sitwasyon ay wala na sa kontrol, pero walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Ang isang hakbang lang ay pwedeng mangahulugan ng putok ng baril. Ang kamera ng cellphone sa kamay ng mga residente ay nanatiling nakabukas. Ang iba ay nanginginig ng malala. Lahat ay nakatingin.
Hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, nakatayo si Dante ng naninigas habang ang muso ng itim na baril ay nakadikit sa kanyang labi. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang sentido at liig. Bahagyang nakabuka ang bibig niya, pero hindi makapaglabas ng kahit isang salita. Sa harap niya, nakatayo si Rhea ng tuwid. Matatag ang braso, malamig ang tingin, mahina pero matigas ang boses, halos walang emosyon. Ngayon, sino ang marumi? Patag niyang sabi nang hindi tinataasan ang boses kahit kaunti. Simple ang pangungusap pero mas matalim pa kaysa sa anumang sigaw. Sinubukan ni Dante na magsalita, paos at putol-putol ang boses. Kikilala mo ba ako? Sabi niya. Sinusubukang hawakan ang natitirang dignidad na kakaunti na lang. Ngunit ang boses niya ay hindi na tunog pulis, kundi tunog ng lalaking takot na nawalan ng kontrol. Balisa ang mga mata. Dahan-dahang tumaas ang kamay tila gustong magmakaawa. Hindi na tinagsirhea, ang tingin ay nanatiling tumutusok diretso sa mata nito. Kilalang kilala kita. Malamig niyang sagot. Mababa ang tono ng boses niya, pero malinaw na narinig sa buong paligid. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw o dahilan para tila huminto ang daloy ng hangin. Alam ng lahat na hindi lang ito basta galit ng isang babaeng tagalansangan. Ito ay lumang pagtutuos. Isinilang mula sa pang-iinsulto na madalas natatanggap ng mundo. Lumunok si Dante, nagsimulang manginig ng malala ang katawan. Ang nguso ng baril ay nakadikit pa rin sa bibig niya, malamig, totoo, walang awa. Ang kamay niyang dati ay matikas ngayon ay nanginginig sa gilid ng katawan. Nangingilid ang luha sa mata, maputla ang mukha, nanginginig ang labi na sinusubukang magsalita, pero walang lumalabas na boses. Tumingin siya sa paligid ng may panik, umaasa ng tulong mula sa mga kasamahan, pero walang ni isa sa kanila ang gumalaw. Sina Benji at Rolly ay nakatayong naninigas malapit sa pinto ng outpost. Ang mga mukha nila ay tensyonado sa pagitan ng takot at hindi makapaniwala. Ang mga residenteng nagkumpulan ay napako lang. Ang iba ay nagpigil ng hininga, ang iba ay nagre-record gamit ang nanginginig na kamay. Sa wakas ay nagawang pilitin ni Dante na maglabas ng boses mula sa kanyang lalamunan na naninikip. Mali. Mali ako. Patawarin mo ako, paos niyang sabi. Halos putol-putol. Ang takot sa tono niya ay nagbura sa lahat ng kayabangan na ipinakita niya noon. Umaagos ang pawis, binabasa ang uniforme, tumutulo sa baba at bumabagsak sa lupa. Sinubukan niyang yumuko, pero ang nguso ng baril na nakadikit sa bibig niya ay pumwersa sa kanya na manatiling nakatingin ng diretso sa mata ni Rhea Santos na nanatiling malamig at hindi kumukurap. Humakbang si Rhea ng isa pa palapit. Ang dulo ng baril ngayon ay mas nakadiin sa ibabang labi ni Dante. Ang distansya ng mukha nila ay isang dangkal na lang. Hindi nagbago ang tingin niya, malamig. Matigas, walang awa. Sa tingin mo takot ako sa uniforme mo, patag niyang sabi. Mahina ang boses pero puno ng diin. Ang pangungusap na iyon ay humampas ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Nararamdaman ng mga tao sa paligid na ang hangin sa pagitan nila ay umiigting tila may bagay na handang sumabog anumang oras. Dahan-dahang yumuko si Dante. Nanginginig ng malala ang katawan. Sa katahimikang iyon ay narinig ang maliit na pagsingasing sa pagitan ng mabigat niyang paghinga. Ang pantalon niya ay nagsimulang magkabasa sa harapan, tanda na nilamon na ng takot ang buo niyang katapangan. Ilang tao sa karamihan ang nagkatinginan. Ang mga mukha nila ay hindi makapaniwala. Ang pulis na kanina ay sumisigaw at nananakit ngayon ay nakatayong naninigas, umiiyak ng walang boses. Hinubara ng takot ang lahat ng arogansya niya sa harap ng publiko. Ilang segundo ang lumipas, matapos na tuluyang mawala ng kontrol si Dante sa sarili, dahan-dahang huminga ng malalim si Rhea. Bumaba ng kaunti ang dulo ng baril sa kamay niya, hanggang sa tuluyan niya itong ibinaba. Kalmado ang galaw, kontrolado tulad ng taong kakatapos lang manalo sa gyera nang hindi na kailangang sumigaw. Sinundan ng lahat ng mata ang bawat galaw ng hindi kumukurap. Tensyonado pa rin ang hangin, pero dahan-dahan itong napalitan ng kuryosidad at gulat na nagpapigil sa hininga ng lahat. Ano ba talaga ang nangyayari? Tinitigan ni Rhea si Dante sa huling pagkakataon, sinisigurong hindi gagawa ng kalokohan ang lalaki. Pagkatapos sa matatag na galaw, isinukbit niya ang baril sa gilid ng baywang. Ang kamay niya ay dumukot sa loob ng sako na nakahandusay pa rin sa lupa.
Tinitigan siya ni Dante ng may naguguluhang mata. Mabigat ang hininga habang ang mga residente ay bahagyang dumukwang pasulong. Naghihintay habang nanginginig ang kamay sa gilid ng katawan. Mabigat ang hininga parang nagpipigil ng iyak na hindi na kayang pigilan. Nakatayo si Rhea ng tuwid sa harap niya. Maalikabok pa rin ang katawan, punit ang damit, pero ang pagtayo niya ay nagpapakita ng otoridad na hindi kailangang ipaliwanag ng ranggo o uniforme. Matalim at malamig ang tingin pero ang boses ay kalmado at kontrolado. Tinitigan niya si Dante ng matagal saka nagsalita sa tonong patag, ngunit tumutusok, sa tingin mo ba mababa ang taong mukhang marumi? Ang pangungusap na iyon ay binigkas ng mahina pero malinaw, umaalingaw-ngao sa gitna ng katahimikan ng kalsada ng mabini na mainit at maalikabok. Minsan kung sino pa yung mga nagmamagaling na makapangyarihan, sila pa yung pinakamarumi. Walang nangahas magsalita, walang nangahas gumalaw. Nakayuko ang mga kasamahan ni Dante, hindi makatingin sa mukha niya. Ang ilang residenteng kanina ay nangungutya ay nakayuko na rin sa katahimikan. Bakas ang hiya sa mga mukha nila. Ang tunog ng hangin na may dalang alikabok ng kalsada ang tanging ingay na naririnig. Tinakpan ni Dante ang mukha gamit ang isang kamay. Ang boses niya ay garalgal halos hindi marinig. Mali. Mali ako. Pero hindi sumagot si Rhea. Tinignan lang niya ito saglit sa kalumingon sa direksyon ng mga residenteng nanonood. Ang tingin niya ay lumipat mula sa isang mukha patungo sa isa pa dahilan para ang ilang tao ay umatras ng kalahating hakbang. Tanghaling iyon alam ng lahat doon kung ano ang nasaksihan nila, hindi lang simpleng away sa kalsada. Iyon ay sandali kung saan pinalitan ng hiya ang takot, at ang katotohanan ay tumayo ng tuwid ng hindi nangangailangan ng pagtatanggol. Nakatayo si Rhea sa gitna ng bangketa. Inikot ng paningin niya ang buong paligid. Ang mga mukha ng residente na kanina ay puno ng kuryosidad ngayon ay nanigas. Ang iba ay nakayuko, ang iba ay nakatitig lang sa babaeng inakala nilang pulubi lang pero ngayon ay nakatayo bilang tunay na mukha ng katapangan at katarungan. Nanatiling tahimik sa pwesto ang mga kasamahan ni Dante, hindi makapagsalita. Mabigat ang hangin, pero ang boses ni Rhea ay narinig ng malinaw, matigas, patag, at puno ng kahulugan. Nang hindi tinataasan ang boses kahit kaunti, hindi garantiya ng katotohanan ang uniforme, dahan-dahan niyang sabi. Ang nagtatakda niyan ay ang puso ng tao. Ang bawat salita ay lumabas ng matatag, dumagundong sa pagitan ng pader ng mga gusali, sumampal sa lahat ng nakarinig. Walang nangahas sumagot. Nakaluhod pa rin si Dante Salazar sa harap ng Police Outpost 4. Nakayuko ng malalim, nanginginig ang kamay na hawak ang tuhod. Mabigat at hinahabol ang hininga. Hindi na siya nangahas tumingin kahit kanino. Ang ilang residenteng nag-record kanina ay dahan-dahang ibinaba ang cellphone. Ngayon lang napagtanto na ang nasaksihan nila ay hindi simpleng gulo sa kalsada, kundi isang bagay na mas malaki, tunay na anyo ng katapangan ng walang uniforme. Tumalikod si Rhea. Ang hakbang niya ay dahan-dahan pero matatag. Nilampasan ang mga piraso ng sako na punit at mga plastik na bote na nagkalat sa kalsada. Tinignan niya si Dante sa huling pagkakataon. Ang tingin na iyon ay hindi na galit, malamig lang at puno ng kahulugan. Kailangan mo ng salamin, hindi baril, maikli niyang sabi. Hindi sumagot si Dante. Yumuko lang siya ng mas malalim. Ang mata niya ay basang nakatingin sa lupa. Naglakad paalis ang babae, iiwan ang karamihan. Kalmado ang hakbang. Kahit may alikabok sa paa, sinundan siya ng tingin ng lahat hanggang sa mawala ang figura niya sa kanto. Walang palakpakan, walang hiyawan, tanging mahabang katahimikan ang naiwan. Araw na iyon sa mainit na bangketa sa ilalim ng araw ng lungsod ng Silangan, nasaksihan ng mga tao ang isang bagay na ikukwento nila ng paulit-ulit. Na ang katotohanan ay pwedeng lumabas sa lugar na hindi inaasahan at ang katapangan ay minsan dumarating sa mukha na pinakaminamaliit. Ilang oras matapos ang pangyayari, balik na sa normal na ingay ang kalsada, pero ang tensyon ay nakabitin pa rin sa ere. Ang maliit na police outpost na kanina ay sentro ng atensyon ngayon ay tahimik. Doon, si Dante Salazar ay nakaupo ng nanghihina sa monoblock na upuan. Maputla ang mukha, blanko ang paningin, gusot pa rin ang uniforme. Nanginginig ang kamay na hawak ang opisyal na sombrero na ngayon ay mukhang walang halaga. Nagbubulungan pa rin ang mga residenteng nanonood sa malayo. Ang iba ay nagre-record ng mga sasakyang humihinto sa gilid ng daan.
Biglang bumasag sa katahimikan ang sirena ng Internal Affairs Service, VIV. Dalawang itim na sasakyan ang huminto mismo sa harap ng outpost. Sinundan ng ilang miyembro na nakauniporme ng madilim na may emblem ng E sa balikat. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang opisyal na may katamtamang ranggo, si Colonel Arthur Navarro, ang lumabas ng may matatag na hakbang. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing kontrolado ang sitwasyon saka naglakad diretso kay Dante. Biglang lumamig ang hangin. Kahit mataas pa ang araw, tumabi ang mga residente sa paligid. Nagbigay daan habang tahimik na nanonood. Dahan-dahang tumayo si Dante. Nanigas ang katawan na wala ang lahat ng tapang sa mata. Rinig na rinig ang yabag ng itim na sapatos ng tagaias na papalapit. Dalawa Dante Salazar, sabi ni Colonel Navarro sa tonong patag ngunit matigas. Under arrest ka dahil sa paglabag sa etika at pananakit sa sibilyan. Maikli ang pangungusap pero sapat na para isara ang lahat ng pwedeng idahilan. Wala nang sigawan, wala nang dahilan. Lumunok si Dante sa kayumuko. Handa na ako, Colonel. Sagot niya ng mahina sa nanginginig na boses. Inabot niya ang kanyang opisyal na sombrero saka dahan-dahang itinaas ang dalawang kamay ayon sa utos. Ikinabit ang posas na may mahinang click. Ilang residenteng nanonood sa malayo ang napabulong ng key sa wakas na huli rin. Walang hiyawan, tanging tingin ang ginhawa na may halong kilabot. Sa ilalim ng init ng araw sa hapon, dinala si Dante sa loob ng sasakyan ng is ng nakayuko. Tahimik na naman ang maliit na outpost. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may dalang hiya na nakadikit sa bawat pader nito. Kinabukasan ng umaga, ginulantang ang buong lungsod ng balitang kumalat sa telebisyon at social media. Ang video clip ng babaeng intel, tinutukan ng baril ang abusadong pulis, ay paulit-ulit na lumabas sa iba't ibang news channel. Ang malaking headline ay nakapaskil sa screen. Intel nagpanggap na taong grasa, binuking ang brutal na pulis. Kayabangan ng uniforme, pinatahimik ng katapangan ng katotohanan sa bangketa. Bumaha ang komento ng publiko sa live broadcast. May galit, may proud. At marami ang hindi makapaniwala na ang babaeng inakala nilang pulubi ay bahagi pala ng kapulisan. Samantala, sa interrogation room ng headquarters ng lungsod ng Silangan Police District, tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ballpen ang nagsusulat sa report at ugong ng aircon ang naririnig. Sa gilid ng mesa, nakaupo si Dante suot ang orange na damit ng bilanggo. Pagod ang mukha, mapula ang mata dahil hindi natulog magdamag. Dalawang tagaias ang nakaupo sa harap niya na may malamig na tingin. Nagsisisi po talaga ako, mahina niyang sabi. Nanginginig ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Ang opisyal sa harap niya ay hindi nagpakita ng kahit kaunting emosyon. Dahan-dahan niyang isinara ang folder ng report saka tinitigan si Dante ng diretsyo. Hindi mabubura ng pagsisisi mo ang ginawa mo sa kalsadang iyon, patag niyang sabi. Ang pangungusap na iyon ay mas masakit pa sa sigaw. Yumuko ng mas malalim si Dante. Nanginginig ang panga, mabigat ang hininga. Wala nang depensa, wala nang dahilan. Sa labas ng interrogation room, nagkumpulan na ang mga reporter sa harap ng police headquarters. Naghihintay ng opisyal na pahayag. Samantala, ang video ng aksyon ni Rhea Santos ay umabot na sa milyon-milyong views sa maikling panahon. Pinuri ng publiko ang kanyang katapangan, tinawag siyang simbolo ng integridad sa gitna ng sirang moralidad ng ilang alagad ng batas. Ang pangalan ni Rhea Santos ay naging usap-usapan kung saan-saan. Hindi lang dahil sa aksyon niya, kundi dahil sa paraan ng pagpapakita niya na ang katotohanan ay pwedeng manggaling sa taong hindi inaasahan. Ang pagdinig sa kaso ay ginawa ng bukas sa publiko sa malaking bulwagan ng headquarters ng lungsod ng Silangan Police District. Ang mga upuan ay puno ng miyembro ng disciplinary board, monitoring team, at ilang reporter na pinayagang mag-cover. Sa harap ng kwarto, nakatayo ng tuwid si Dante Salazar, pero mukhang naninigas ang katawan niya. Ang uniforme niya ay pinalitan na ng orange na damit ng bilanggo. Ang kaliwang kamay niya ay nanginginig na hawak ang folder na may laman ng surat ng apela na hindi man lang niya kayang buksan. Blanko ang mukha, pero ang mata ay namamaga. Nagtatago ng hiya na hindi maitatago. Tumayo ang chairman ng disciplinary board at binasa ang resulta ng pagdinig sa matigas na boses na umalinggaw sa buong kwarto.
Dalawa Dante Salazar, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa akusado. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya ng mga saksi kabilang ang video recording ng pangyayari, ikaw ay napatunayang nagkasala sa mabigat na paglabag sa Code of Ethics ng propesyon ng pulisya. Biglang tumahimik ang kwarto. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang figura na ngayon ay nakayuko ng malalim. Tapos lumabas ang huling pangungusap ng matigas. Pinal at hindi na mababago. Dahil dito, ikaw ay tinatanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Ang tunog ng pagkatok ng maso ay naging pangwakas na umalingaw ng mahaba. Walang sinabing anuman si Dante. Ang luha niya ay tumulo sa sahig sa harap ng podium. Ang kamay niya ay nanginginig na tinatakpan ang mukha. Sinusubukang itago ang katotohanan na ang karera at dignidad niya ay nagtapos na sa lugar na iyon. Isang opisyal ng Internal Affairs Service, ang lumapit at tinapik ang balikat niya nang mahina tanda na kailangan na niyang umalis. Naglakad si Dante ng dahan-dahan, nakayuko ang ulo. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila ang paa niya ay hinihila ng sarili niyang pagsisisi. Sa labas ng gusali iba ang kapaligiran. 10 residente ang nagtipon simula pa kaninang umaga. Ang ilan sa kanila ay saksi sa pangyayari sa bangketa noong nakaraang araw. Sa kamay nila ay may hawak na maliliit na bulaklak. Nang matapos ang pagdinig at kumalat ang balita ng desisyon, sabay-sabay silang pumalakpak ng mahina. Isang nanay ang sumigaw noon ng teaser, wagi ang lumapit sa gitna ng kaguluhan na may nangingilid na luha. Salamat, Ma'am Rhea, mahina niyang sabi habang inilalagay ang isang tangkay ng bulaklak sa gate ng gusali. Sumunod ang ibang residente. Sa loob ng maikling panahon, napuno ang gate ng mga bulaklak, simbolo ng simpleng pagpupugay para sa babaeng nagpatunay na ang katapangan ay buhay pa, kahit sa gitna ng uniforme na dapat sana ay nagpoprotekta sa taumbayan. Ilang buwan ang lumipas mula nang yanigin ng kaso ang publiko. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng lungsod ng Silangan, payapa at tahimik ang umaga. Ang bahay ay simple, may pader na sementong kulay cream na nagsisimula ng kumupas, pero nananatiling maayos at malinis. Sa teras, ilang paso ng halaman ang nakahanay ng maayos sa estanteng kahoy. May money plant, snake plant, at rosas na nagsisimula palang mamulaklak. Sa gitna ng katahimikan ng umagang iyon, nakatayo si Rhea Santos suot ang duster na kulay light brown na gawa sa manipis na koton. Ang buhok niya ay nakapusod ng simple sa likod ng ulo. Walang makeup ang mukha, pero mukhang presko at payapa. May dala siyang maliit na pandilig na mailamang tubig at dahan-dahang dinidiligan ang bawat halaman. Ang ganda ng tubo niyo ngayong araw, malambing niyang sabi habang nakangiti ng tipid. Ang boses niya ngayon ay malambing, malayo sa matigas na tono na narinig noon nang tutukan niya ng baril si Dante. Ngayon walang baril sa kamay niya, tanging tubig na tumutulo ng dahan-dahan sa lupa. Ang galaw niya ay kalmado, relax, tulad ng isang taong tunay na nagkaayos na sa nakaraan. Isang pusang kulay abo ang lumabas mula sa ilalim ng upuang kawayan sa teras, umuungon ng mahina. Lumingon si Rhea at mumiti, nandito ka na naman, sabi niya habang nakaupo. Hinaplos niya ang ulo ng hayop ng banayad. Gumulong ang pusa sa paanan niya dahilan para matawa ng mahina si Rhea. Ang tawa niya ay magaan, halos hindi narinig noong panahon ng kanyang pagbabalakayo. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatanglaw sa maliit na bakuran dahilan para magmukhang mainit at buhay ang lahat. Walang reporter, walang mapaghinalang tingin, tanging simpleng kapayapaan na ngayon ay kanya na. Sa pader ng sala, ang AE card ng intelligence unit ng lungsod ng Silangan ay nakasabit sa loob ng glass frame. Hindi na niya itinatago kung sino siya, pero hindi rin niya hinahayaang ang pagkakakilanlan na iyon ang magdikta ng buhay niya. Ang mga araw niya ngayon ay simple, nagdidilig ng halaman, nagpapakain ng pusa, ini-enjoy ang tahimik na umaga sa maliit na bahay na ngayon ay matatawag na niyang sariling tahanan. Dahan-dahang bumaba ang hapon, dala ang liwanag na kulay kahel na tumatago sa bintana. Ang huni ng mga ibon na umuuwi sa pugad. Ang amoy ng basang lupa mula sa maliit na hardin ay pumuno sa hangin. Sa teras, nakaupo si Rhea sa upuang yantok na nagsisimula ng maluma, suot ang parehong light brown na duster. Sa kamay niya ay may isang tasang mainit na tsaa na umuusok ng manipis. Tinitigan niya ang langit na dahan-dahang nagbabago ng kulay mula sa malambot na kahel patungo sa light purple. Matatapos ang araw ng payapa.
Simple ang bahay pero bawat sulok ay mukhang buhay. Ang hangin sa hapon ay umihip ng marahan, dahilan para gumalaw ng banayad ang kurtina ng bintana. Mula sa kinaupuan niya, nakikita ni Rhea ang wall shelf sa sala. Doon nakasabit ang intelgi na dati ay simbolo ng tungkulin at peligro. Matagal niyang tinitigan ang bagay na iyon, tahimik na walang salita. Dati ang AE na iyon ay sumisimbolo sa responsibilidad at pagbabalat kayo. Ngayon para kay Rhea, isa na lang itong paalala na ang nakaraan ay tapos na at ang katotohanan ay nakahanap na ng sarili nitong daan. Dahan-dahan niyang inangat ang tasa, humigop ng mainit na tsaa habang bumubuntong hininga ng malalim. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Mission accomplished, mahina niyang sabi, tila kinakausap ang sarili. Ngayon oras na para mabuhay bilang karaniwang tao, simple ang mga salita. Pero puno ng kahulugan, magaang pangungusap na tunog pagtatapos ng mahabang kabanata ng buhay. Muling umihip ang hangin sa hapon, dala ang amoy ng bulaklak at huni ng pusa mula sa loob ng bahay. Isinandal ni Rhea ang katawan sa upuang yanto. Pumikit sandali. Walang sirena, walang utos, walang pagbabalak kayo. Tanging siya, ang maliit na bahay, at ang langit na kulay kahel na dahan-dahang nagiging dapit hapon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Rhea Santos ang tunay na kapayapaan. Ilang segundo ang lumipas, itinaas ni Rhea ang isang bagay ng mataas. Isang AC card na may logo ng pulisya. Medyo kupas na ang kulay, pero ang sagisag sa kaliwang sulok ay malinaw pa ring nakikita. Itinaas niya ang AE sa ere para makita ng lahat. Ang boses niya ay malakas, matigas, walang bahid ng pagdududa. Ako si Rhea Santos, lungsod ng Silangan Intel Unit. Agad na nagkagulo ang mga tao. Ang bulungan ay naging hindi makapaniwalang usapan. Intel. Diyos ko, Intel siya. Sigaw ng isang nanay mula sa likuran. Totoo nga, pulis. Dugtong ng isa sa tonong nanginginig. Ang ilang nagre-record kanina ay dahan-dahang ibinaba ang cellphone nila. Habang ang dalawang kasama ni Dante ay kusa na napaatras ng 2 hakbang. Namutla ang mga mukha nila. Ang isa sa kanila ay tinanggal pa ang sombrero, hindi makatingin ng diretso kay Rhea. Sa loob ng ilang segundo, ang paligid na kanina ay pinaghaharian ng galit ay nagbago ng tuluyan at naging tahimik at naninigas. Halo ng hiya at takot. Hindi na nakayanan ni Dante na tumayo. Nang hina ang tuhod niya, nanginig ng malala ang katawan. Napaluhod siya sa harap ni Rhea, nakayuko at nakatingin sa lupa nang hindi nangangahas na iangat ang ulo. Ang mukha niya ay basa ng pawis at luha. Gusot ang uniforme. Ang pantalon niya ay may bakas ng basa mula sa sarili niyang takot sa harap ng mga taong ngayon ay tahimik na nakamasid. Ang lahat ng kanyang kayabangan at arogansya ay gumuho na lang ng ganun-ganun na lang.